Hey everyone, welcome to The President's Chair, kung saan tayo ay magbabasa, magre-react at magpapaka-fanboy or fangirl sa mga paborito nating mga libro. And for today's episode, I will be reading the first chapter of The Careless Cutie by Melancholy, or also known as Melancholia. So, excited na akong basahin to on camp. Actually, nabasa ko na siya a few chapters. Medyo na busy kaya hindi ko natuloy. Pero, I wanna go back in reading this masterpiece. So, let's start. Okay, so let's start reading. Medyo maglumbo ko for today. Tonight. And yung background ko, mga damit. Anyway, okay, so simulan na natin ang pagbasa. Chapter 1. Finally, a place where peace is perfect. Unalas ni Ariston nang magmulat siya ng mga mata. It had been almost half a year since he last slept on that comfy bed in his room. He felt glad he was already home in Batangas. So, ramdam ko rin yung nararamdam ni Ariston dito, yung tipong pagtapos ng mahabang oras o panahon na wala ka sa bahay, tapos pagbalik mo, it feels good kasi nakauwi ka. Like for example, sa mga travels ko before, and then pag ilang araw akong wala dito sa Baguio, it really feels at home pagka uwi mo. Okay. It had been 2 years since he lived separately from his parents. It was a tough decision at first. Ayaw pa nga siyang payagan ng Mama Jibel niya na mag-aral sa Manila. But his daddy Jude wanted him to learn how to be independent. Iyon din naman ang gusto niya. Being the eldest, bata pa lang siya ay palagi nang sinasabi ng kanyang ama na kailangan matuto siyang maging independent at madiskarte sa buhay. Kailangan niya yun para magampanan ang responsibilidad niya sa pamilya. He must be a responsible kuya. So far, he believed he was. Yeah, parang katulad ko rin si Ariston. I'm also the eldest. Kaya mabigat yung responsibility and of course the pressure na galing sa parents. Well, we live in a society na yung mga eldest dapat tumutulong sa family, sa parents. Pero thankful naman ako na hindi ako masyadong pressure ng parents ko to help them out. Given the fact na I have 2 younger sisters. And so living alone in a dormitory inside the Montecillo University compound gave him the best training ground to be independent. Walang Mama Belle na halos gumagawa ng lahat para sa kanya. Wala ring Daddy Jude to the rescue kung kailangan niya ng tulong sa mga simpleng bagay. Siya ang magdidesisyon sa bawat kilos niya araw-araw, and so far, he was enjoying his independence. Ngunit sa kabila ng lahat, he always had a heart to go back where he grew up. Iba pa rin ang kapayapaan sa sarili niyang silid sa mansyon sa loob ng Aurelia Meat Market Corporation. Ang kumpanyang pagmamayari ng kanyang ina. At sa darating na school year, mapapadalas na ang uwi niya dahil nasa ibang bansa ang lola niya na inuuwian niya sa Antipolo tuwing weekend noon. He got no choice but to go home in Batangas weekly. Napangiti siya nang makaninig siya ng tilaok ng manok. The sound of provincial life. He breathed. He grew up being awakened by roosters. Aminado siya na miss niya yon. Kuya Tunton, napakunot ang noo niya nang kumatok ang nakabatang kapatid. Panira minsan ng moment itong si Telay. Gising ka na aga, Kuya Tunton. Sorry. Narinig ko yung Batangas accent yung character. Though, ayan, alala nga si Ate Menlay, the author is from Batangas. So, kaya, I think close to her heart itong characters niya. Napangingwi siya. Tunton ang tawag sa kanya sa lugar na yon mula pagkabata. Though sa school, Aris or Ariston ang tawag sa kanya. Wala na siyang magawa kapag nasa bahay na siya. His parents and siblings call
him, Tonton, ever since he was young, and he couldn't change that. And yes, he didn't like it that much. Yeah, sa tingin ko every Filipino merong nickname na paulit-ulit. Like, yeah, Ariston, Tonton. Ako naman nung bata ako, Deb ang tawag sa akin ng mga kapatid ko and nung mama ko. Since my second given name is actually Dave, so Deb. My first name is Sean, so Sean Dave. So, Deb. Ayun, nakakatawa na yung kahit na gano'ng kaganda yung pangalan mo, may way yung family mo na gawin yung nakakatawa. Anyway, ayun, so let's continue. Tulog pa ako, pasigaw niyang tugon para asalin ng kapatid. Hala, etyoserong tulog, breakfast na tayo kuya. Habang tulog ka, pinatawag ka na ni mama, hirit nito. Sunod ka na din sa kusina. Ge, ayusin ko lang aring higaan ko, napatawa si Ariston. Sorry kung minamurder ko yung Batangas accent. Basta binabasa ko lang with my own accent. Anyway, itinago na niya somewhere ang tonong patinggan yun niya. Ngunit kusa pa rin yung lumalabas kapag umuwi siya sa lugar na yun. Hindi naman hindi siya proud. Of course, he was proud being born and raised there. But living in Manila made him realize that he should practice minimizing the use of local dialect and tone. He lazily got off the bed, folded the blanket he used, and carefully placed it along with the pillows at one side of the bed near the headrest. He opened the sliding door of the balcony and went outside. Nilanghap niya ang sariwang hangin. Yes, nasa loob ng isang malaking livestock farm facility ang bahay nila, pero never siyang nakaamoy ng dumi ng hayop doon. His mom's company was using a state-of-the-art technology that eliminated the unwanted smell. Sosyal. Nag-inat siya ng mga braso hanggang sa mahigip ng kanyang paniningin ang isang bahay sa kabilang kalsada. Bahay yon ng ninong Cardinian na kababata ng kanyang ina at tumatayong head ng security ng company. Napukaw ng isang magandang babae na nagsasampay ng damit ang atensyon niya. Kumikembot-kembot ito sa salyo ng isang pang-zumba na tugtog habang nagsasampay ng damit sa balkonahe. Sa lakas ng sounds nito, rinig na rinig niya yun. He was not familiar with the song though. Hindi rin niya nakikilala ang babaeng nagsasayaw. Hindi siya matandain sa mukha ng tao at hindi rin siya madalas nagbibigay ng atensyon sa mga bagay na hindi siya interesado. Kaya hindi niya makilala ang babae. One thing na also same sa akin, mahirap for me na makaalala ng mukha ng mga tao, especially the names. So minsan pag naglalakad ako, may mga tao na tumingin sa akin, nakangingiti, tapos akong iningitian ko na lang kahit hindi ko maalala kung kakilala ko o hindi. Well, just, being polite na lang siguro. Since inginitian ka naman, it will not hurt na ngitian mo sila pabalik. Ayun. Pero, hindi ko pa na-experience na makakita ng sumasayaw na babaeng nagsasampay o never ko pa na experience or never ko pang ginawang sumayaw habang nagsasampay. Ay, kakaiba rin to. So, let's continue. He found himself watching that lady dancing well hanggang sa ang song ay napilitan ng song ni Britney Spears. The girl started dancing sexually. Pa-emote-emote pa ito with matching lip sync. Britney Spears ha? Nice. Sinong binata ang hindi matutuwa kung sa bawat umaga ay may sexy siyang mapapanood sa balkonahin ng kanyang silid? Ariston grinned. Pinanood niya muna itong mag-feeling in concert hanggang sa pumasok na ito sa loob ng bahay. Bigla ring naalala ni Ariston na hinihintay na pala siya sa kusina. Sino kaya yun? Exactly my question. Sino kaya siya? Nahihiling na lumabas siya ng silid at bumaba sa kusina.
Naabutan niya roon ang kanyang buong pamilya na masayang nagkakwentuhan. Muling naramdaman ni Ariston ang saya sa kumpleto na uli sila. Oh, may baby Tonton. Umupo ka na riyan at kumain. Wika ng kanyang ina sabay turo sa bakanteng upuan na nasa tapat nito. Binata na pero baby pa rin. Napangawi siya sabay bungis-ngis ng dalawa niyang kapatid, sina Arstella at Ernest. Sumandok siya ng kanin at nagsali ng fried longganisa at itlog sa plato niya. Ma, can you stop calling me Tonton? Anyway, longganisa. Minsan nasasabi ko langgonisa. Pero sabi ni Nawara daw, langgonisa doesn't exist. So, ang tamang pag-pronounce ay longganisa. And may mga nabasa ko, it really depends on the place yata. Kasi some people say langgonisa and some people say longganisa. Whatever. Kung anong tama man. Napahinto sa pagmuya ang nanay niya at sumimangot. Bakit naman may baby Tonton? His daddy Jude, who was sitting next to his mom, chuckled along with his siblings. Alam na mga itong hindi na siya comfortable sa nickname na yun. Ginagamit na nga lang yun ni Teray na pang-asar sa kanya. Ma, in case hindi niyo namamalayan, binata na po ako. Ang lakas makatutoy ng Tonton. Pagbigyan mo ng love sabay sa bad ng kanyang ama. Nakakahiya sa mga bababae na may gusto sa anak mo. Pag nalaman nilang Tonton ang tawag sa kanya dito. Walang masama sa pangalang Tonton, apila ng kanyang ina. Wala akong pakialam kung anong gusto mong itawag sa'yo na anak. Basta ako, may baby Tonton pa rin ang itatawag ko sa'yo kahit pa magkaasawa ka na at magkaapo ako sa'yo. Pero, siniko siya ni Teray sabay bulong ng abort mission ka na lang, kuya. Mamaya pag tinopak si mama, maghapong issue iyang pag hindi mo sa Tonton. Sinangala ang ho. He sighed. Thank you, my baby Tonton. Magiliw na bumalik ang nanay niya sa pagkain. Isa pa uling buntong hilinga ang kanyang pinakawalan. Ayaw naman niyang pasamain pa ang loob ng mama niya kaya nag-change topic na lang siya. Emma, may iba na bang nakatira sa bahay nila ni Ninong Cardi? Wala naman. Sila pa rin naman ang nakatira dyan. Bakit? Tugon ng kanyang ina. May nakita po kasi akong babaeng nagsasampay ng damit. She's not familiar. Baka si Dian yun, kuya, sabad ni Teray. Dian? Dian who? Napakuloot noo siya. Sinong Dian? Ano ka ba naman anak? Kalala mo yan noong bata ka pa. Bunsong anak ni Carding yun. Paliwanag ni Daddy Jude. I can't remember. Sabi niya sabay subo ng pagkain. She might not that important kaya hindi niya maalala. Kuya, siya yung palagi kong kasama noon. Tapos noong grade 3 ako, sinama na siya ni Tita Dian sa Bukidnon. His mom's company had a livestock facility in Bukidnon, and his ninang Dian, Ninong Carding's wife, was one of the pioneer employees there. Hindi ko pa rin siya maalala. Palagi naman siyang nagbabakasyon dito kuya, sabad ni Ernest, ang kanilang bunso. Hindi lang kayo nagkikita kasi every vacation season, pupunta ka kina Lola sa Rizal. Kaya hindi siya familiar. But anyway, why are they here? Vacation again? May seminars na nadadaluhan si Ninang Dian mo. Babalik din siya ng Bukidnon after at si Dian, dito na muna siya. Sabi ni Mama Jibel. Your father and I decided to sponsor her college degree. Magsasabay na sila ni Arstella sa pagkuha ng entrance exam sa MU. Nagtag pa ni Daddy Jude. And I want you to take good care of her too. That caught his attention. Me? Yeah, samahan mo ang dalawang mag-exam at mag-ayos ng enrollment. And once the school year started, Arstella and Diane will be your responsibility being the eldest. Dagdag pa ni Daddy Jude. Do you get it? Yes, Dad. Walang complaint, oo agad. He didn't want to disappoint his father. Kaya kahit anong ibigay nitong responsibilidad sa kanya, tinatanggap niya at ginagawa niya ang lahat para magampanan niyon.
Good. At para maalala mo si Diane, pumunta ka roon sa bahay nila pagkatapos mong kumain at dalihin mo itong pasalubong ko sa kanila from Thailand. Iniabot sa kanya ng kanyang ama ang isang malaking eco bag. At saka para makita ko naman ng ninong at ninang mo, dagdag ni Mama Jibel. Okay po. He continued eating. Okay naman kuya si Diane. Nakulit din siya tulad ko at saka magkasing ganda kami, sabi ni Tenay. Close kayo? He asked curiously. Oo naman. Palagi kaming magkasama tuwing andito siya, ano. So, dalawang dinosaur pa lang aalagaan ko sa Manila. Pang-aasar niya sa kapatid. Tumawa lang ang magulang nila sa sinabi niya. Agad niyang dinampot ang eco bag at tumayo kay Telay bago pa siya nito mahampas o mabato ng kung anong mahagilap nito. Ahal ka talaga, Kuya Tonton, sigaw ni Aristela. I miss you too, my little Telay. Lumabas siya ng bahay at tumawid sa kabilang kalsada. Binuksan niya ang gate at pumasok. Ginawang Carding, pagtawag niya habang paakyat na siya ng hagdang papuntang main door. Umihip ang malakas na hangin. Napapikit si Ariston upang maiwasang mapuwing siya ng alikabok. Bigla na lang niyang naramdaman na may manipis na telang nalaglag sa mukha niya. The thin cloth smelled like the same fabric conditioner used in his clothes. What the hell is this? Nasagot ang tanong niya nang marinig ang sigaw ng isang babae mula sa balkonahin ng bahay. Uy, ang panty ko! Napanganga siya sa narinig. He felt his cheeks burned up to his ears. What? Exactly, what? Ayan, so, just imagine naglalakad ka sa baba tapos bigla na lang may parang sasabihin, bigla lang may nalaglag na panty sa mukha mo. So awkward. And so ayun, so ito na yung first chapter ng The Chaos Cutie. So sana na-enjoy nyo yung reading kahit na ang hirap magbasa in Filipino. Like, Englishero ako, halata, charot. No shade, pero ayun. So okay, so first chapter pa lang pero grabe na agad ang pasabog, di ba? So what do you all guys think about the first chapter? So ano kaya magiging relasyon ni Ariston sa mystery girl na sumasayaw ng Oops, I Did It Again? So comment your thoughts below and let me know kung gusto nyo pang basahin yung susunod na chapter. Yeah, don't forget to like the page, follow us also kung at ano pa. Yeah, so like and follow us para ma-notify kayo kung may up na videos. And this will be my personal vlogging series under the Author's Den. So once again, thank you for watching The President's Chair. I am Elixir John, and I am the vlogger, the host, since mag-isa ko lang nag-film. Yeah, anyway, see you sa next episode or next video. Hindi ko pa sure kung ano yung next video, but we'll try to film. And so I'll see you. Bye bye.